Kaugnay sa planong reforma para sa paparating na school year 2026-2027 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Papanayin po natin ang OIC Undersecretary for Learning System Strand ng Department of Education na si Dr. Carmela Oracion. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Ano naging basehan po ng DepEd sa pagpatupad ng 3-term school calendar sa ating basic education? Okay. Nanggagaling po tayo, sir, sa 4 grading period school year, yung Opo. quarterly dati. Marami po tayong naobserbahan. Una na ang cancellation of classes, ang effect nito, no, sa daloy and so on and so forth. Opo. So, ang ginagawa po natin ngayon ay nire-reorganize natin yung school year, no? Opo. Batay na rin to sa ating mga narinig sa EDCOM report, sa mga kasamahan natin sa field. Ni-reorganize natin into 3 grading periods that will allow us to be more focused on teaching and learning on dedicated periods. However, we note that formation of the learners also benefits from co-curricular and extracurricular activities. So, hindi po natin tinatanggal yan. Okay. Nilalagay lang natin sila sa mga tamang panahon. Gusto ko pong gamitin yung word na focus. Kasi Opo. kapag ang guro po ay nakaka-focus sa isang task lang, hindi hati yung attention niya sa naghahanda siya para sa klase niya. Pagkatapos, may mga inaasikaso rin siyang mga detalye para sa mga activities. Yung focus po niya, hati So, hirap yon. Okay. At the same time, for learners, iba po yung ang attention naman nila ay concentrated where it should be concentrated on a definite period of the school year. So for example, teaching and learning, doon lang po sila nakatuon. Hindi yung kung saan-saan napupunta yung isipan Isip. nila, nag-imagine sila, ng kung ano-ano tungkol dun sa kanilang mga activities na exciting din naman, di po ba? Okay. Kaya lang inaayos lang po natin. Sa ilalim ng plano, tatagal ang school year sa loob ng 201 days na klase. So ito po ba Yes pasok po. sa world standard o international standard, Dr. Oracion? Yes po. Yan po ay nasa department order natin, Opo. no? That our school year has to have a certain number of school days, and it cannot go beyond a certain number too. So not more than 220 po tayo. Okay. Kaya lang siguro po ikumpara natin sa sa ibang bansa. Sa atin po medyo matindi ang tama ng suspension and cancellation of classes. Layon po ng 3-term Kaya school... Opo, ma'am, layon po ng Opo. 3-term school calendar, palakasin yung academic recovery and accessible learning na Yeah. nabanggit nyo na po. So, both student and teacher matutulungan po nito. Yes po, yung academic recovery program natin, yung aral program po, nasa batas yan. Remediation program yan. And because of our performance in our own national exams, international exams, siguro po, Sir Igan, makikita natin that in the coming few years, kailangan pa natin po talagang mag-remediate while simultaneously we are also strengthening mainstream or classroom instruction. Opo. May latak pa rin po ang impact ng pandemic sa atin, no? A very long school closure. Ang impact niyan, damang-dama pa po natin sa ating mga key stage 3 or junior high school students. So, ganito po ang mangyayari dyan sa ating remediation program. We will continue to do it during the tawag natin instructional block after classes. May remedial programs pa din tayo. Pero po, dun sa tinatawag nating end of term block, yung wala ng lessons ang mga bata, nilagay pa rin natin doon sa schedule ang remediation. Kasi talaga pong kailangan natin Okay. sustained at continuous ang remediation. Bukod dyan, Sir Igan, Oo. nakita din po namin, kasi nakuha namin po ang insight na ito mula dun sa naging mungkahi ni Congressman Romulo in the past, yung magkaroon po tayo in the beginning of the school year ng dedicated time para lang po mag-remediate. So ang isang window po na sure na natin na nakita natin ang grade 1. Kasi po sa totoo lang,
dapat lahat ng grade 1 unless may developmental challenges, dapat po kaya nating maturuan magbasa, kaya nilang matuto magbasa. So, ito po nasa drawing board pa lang po yung detalye nito. Pero gusto ko na pong i-share sa inyo Oo. na ang several weeks natin sa grade 1, maybe totaling some 30 class days ay ilalaan natin sa remediation. Reading lang po. Reading, araw-araw reading. But in engaging ways, no? Yung nakakatuwa sa mga bata na matuto silang magbasa. We feel that that will go a long way. Okay. Tanong naman po ng House Committee on Basic Education and Culture, paano po matutugunan ng naturang reforma? Ito nga, kaya nagkaganito tayo dahil yung pagdeklara po ng walang klase, gaya ng class suspension Yes. kapag masama ang panahon. So, paano na po magiging sistema, Dr. Oracion? Okay. Siyempre po yung kalamidad, yung typhoons when they come, when the volcano erupts, wala naman po talaga tayong magagawa dyan, no? But we can do something about how we implement our policies when classes ought to be suspended. Una po, gumagawa po tayo ng interagency policy ngayon na magtutulong-tulong po ang DILG, ang DepEd, ang CHED, ang DOST, para hindi lang po tayo basta-basta nagkakansela ng klase. Okay. Kailangan po, talagang kailangan dun sa lugar na yon ang cancellation. Kasi paminsan po ang nangyayari, malawak ang cancellations, no?